Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One. Ngayon po, wala po tayong magiging panauhin sabagkat bigyan po natin ng daan ang ating pong naging kaganapan dito sa Laguna Regional Hospital, kung saan ang may akda po nito si Gobernadora Ruth Mariana Hernandez at ang nag-donate po ng lupa ang pamahalang panlalawigan sa pangunguna po ni Governor Ramil Hernandez. Panoorin po natin ang mga kaganapan dito po nangyari sa Bae, lalawigan ng Laguna. Magpalain po tayo. Lalawigan ng Laguna ang nagsimula ng serbisyong tama, Honorable Governor Ramil Hernandez. Kasama ang ating ina ng lalawigan ang magtutuloy ng serbisyong tama, Gobernadora Ruth Hernandez.
Okay po, umupo na po ang lahat dahil malapit na po magsimula ang ating programa. Pinakikiusapan po natin ang ating mga local media partners na mamaya na po natin gawing iba pang coverage natin. Pwede na po tayo magsiupo dahil magsisimula na po ang ating programa. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Inaanyayahan po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin na pangungunahan ni Reverend Father Jezreel Gonzalez na susundan ng pag-awit ng Lupang Hinirang sa pangunguna ni Binibining Jonah May Mateo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. May the grace and peace of God our Father, the source of all blessings, be with you all. The work we are beginning today should enliven our faith and make us grateful. We know the familiar words of the psalm, if the Lord does not build the house, in vain do its builders labor. Whenever we look to the interest of our neighbor or the community and serve them, we are, in a sense, God's own co-workers. Let us pray for His help through this celebration, my brothers and sisters, that God will bring this construction to successful completion, and that His protection will keep those who work on it safe from injury. Brothers and sisters, listen to the words of the first letter of Paul to the Corinthians. For we are co-workers, you are God's building, according to the grace of God given to me. Like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he builds upon it, for no one can lay upon a foundation other than the one that is there, namely Jesus Christ. For our response, Lord, hear our prayer. I lift up my eyes toward the mountains. Shall help come to me? My help is from the Lord, who made heaven and earth. Lord, hear our prayer. May He not suffer your foot to sleep, may slumber not who guards you. Indeed, He neither slumbers nor sleeps, the guardian of Israel. Lord, hear our prayer. The Lord is your guardian. The Lord is your shade. He is beside you at your right hand. The sun shall not harm you by day, nor the moon by night. Lord, hear our prayer. The Lord will guard you from all evil. He will guard your life. The Lord will guard your coming and your going, both now and forever. Lord, hear our prayer. Please bow your head as I bestow the blessing. All-powerful and all-merciful Father, you have created all things through your Son and have made Him the unshakable foundation of your kingdom. Through the gift of your eternal wisdom, grant that the undertaking we begin today, for your glory and our own well-being, may progress day by day to its successful completion. We ask this through Christ our Lord. The Lord be with you. And may Almighty God bless you all, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bayang magiliw, peras ay silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupa
tubig, di ka pasisiil sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal, ang kislap ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning, ang bituin at araw niya kailan pag may di magdidilim, lupa ng araw ng luwalhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo, amin ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo. Maaari na po tayong umupo. Good morning, everyone. Thank you for joining us today on this momentous occasion to celebrate the spirit of innovation, determination, and collaboration that has brought us in this groundbreaking ceremony. And for this historical morning, we would like to acknowledge the following: Assistant Secretary and Regional Director of the Department of Health, Region 4A, Ariel I. Valenza. Honorable Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Governor Ramil Laurel Hernandez. We would like to also acknowledge our honorable board members, Honorable Wilfredo Behasa, Honorable Attorney Magtanggol Jose Caray, Honorable Carla Monica C. Adehar Lahara, and our Honorable Sangguniang Kabataan Federation President, Board Member Ben Stephen A. Palesmino. We would also like to acknowledge our dear municipal mayors and city mayors of Laguna. From Pila, our President of the League of Municipalities, Honorable Mayor Edgardo A. Ramos. From the Municipality of Los Baños, Honorable Mayor Anthony F. Genuino. From the Municipality of Nagcarlan, Honorable Mayor Elmore V. Vita. From the Municipality of Liliu, Honorable Mayor Ildefonso D. Monleon. From the Municipality of Mahayhay, Honorable Mayor Romeo P. Amorado. From the Municipality of Siniloan, Honorable Mayor Patrick Elisgo. From the City of Binyan, Honorable Mayor Attorney Walfredo R. De Magala Jr. And from the City of Calamba, Honorable Mayor Roseller H. Rizal. We would also like to acknowledge the presence of our another board member, Honorable Representative of Board Member Nino Lahara, Miss Princess Lahara. We would also like to acknowledge Honorable Board Member Abby Yu. Honorable Attorney J.M. Caray. We would also like to acknowledge the following group: our Laguna Medical Society headed by Dr. Blanquita B. Gatmaitan. Our Barangay Health Workers Federation of Laguna headed by Maria R. Gahastian. Association of the Municipal Health Officers, and the Laguna Jesus Movement. We would also like to acknowledge our Vice Mayor of Bay Laguna,
Honorable Vice Mayor John Paul C. Villegas. We would also like to acknowledge the representative of Honorable Congresswoman Sa Hernandez, Matt Valentinos. We would also like to acknowledge Honorable Mayor Vener Munoz of Rizal. And as we mark the beginning of the construction of the Laguna Regional Hospital, we will reaffirm the ideals for which this building will stand. With this, nais po nating tawagin ang kinatawan ng ating ikalawang distrito ng Laguna at ang mayakda ng House Bill number 9623, an act establishing in the Municipality of Bay, Province of Laguna, a Level 3 General Hospital to be known as the Laguna Regional Hospital na pumasa na sa mababang kapulungan para po sa kanyang pambungad na pananalita at bigyan ng kaunting pagtalakay ang napakahalagang proyektong ito. Ladies and gentlemen, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw po. Of course, ang aking taus-pusong pagbati sa akin pong katuwang sa buhay at paglilingkuran. Ang ama ng lalawigan ng Laguna, nagsimula ng serbisyong tama, Governor Ramil Hernandez. At syempre po sa ating bisita mula po sa Department of Health, sa DOH family na nandito po sa pangunguna ng atin pong ASEC, Ariel Valencia. And of course, pagbati rin po sa ating DPWH family, nandito po si Engineer Remington Reyes, na siya pong kumakatawan kay Regional Director Jovel Mendoza, and Engineer Jaime Lactanin, na kumakatawan kay District Engineer Joven Calabia. At of course, taus-pusong pagbati po sa ating bumubuo ng sangguniang panalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor Karen Agapay. Nandito po ang ating mga masipag at magagaling na bukal ng lalawigan ng Laguna. Hindi ko na po iisa-isahin, mga sweetheart. Ano po? And of course, sa ating mga ginagalang na mayors. Ayan, ang ating mga city mayors, municipal mayors, mula po sa iba't ibang sulok ng ating lalawigan. Special mention ko na lang po ang ating presidente ng League of Municipalities Laguna Chapter, Mayor Egay Ramos. At pagbati po sa ating mga department heads na nandito sa iba't ibang samahan na nakikiisa po sa atin. Nandito din po ngayong araw na ito sa ating mga municipal officials ng Bayan ng Bae. Ayan, taos-puso pong pagbati sa inyong lahat. To our barangay officials na naandito, in full force ang mga kapitan ng Bayan ng Bae. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At muli po sa bawat isa, muli magandang umaga. Actually po, live din tayo napapanood sa Facebook page namin ni Governor Ramil. So, kamusta po ang bawat isa? At ito rin po live na pinapanood sa extension office ng provincial government. Because right now, ongoing po ang People's Day. Marami tayong kababayan na nandun sa extension office at kabahagi din sila sa programa ngayong araw na ito at napapanood nila tayo live. Kaya po to all of you, again, magandang araw po. Una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat muna at pagbibigay ng papuri sa ating Panginoong Diyos sa magandang panahon na binigay niya sa atin. At tayo'y nagsama-sama
for all of us to witness this historic event. At sweetheart, personally, talagang napakaganda ng araw na ito para sa akin. Because today, officially, I am a golden girl. And I consider it as a significant milestone in my life, sweetheart. At talagang mukhang sa aking pagse-celebrate ng ika-50 ay may mga major turning point sa aking buhay ang magaganap. But anyways, kaya naman po tayo nandito lahat. Tunay naman talagang maganda at mapagpala ang araw na ito ay may tunay na dahilan kung bakit tayo nagsama-sama at naandito. Dahil alam ko, ang bawat isa sa atin ay naniniwala sa kahalagahan ng proyektong ito. Dahil alam ko, alam natin na ito ang matagal na nating hinihintay to address the concerns and needs ng ating mga kababayan, lalo higit ang mahihirap nating kababayan. Alam ko, ang bawat isa sa atin, gusto natin to provide a quality healthcare service for the people of Laguna. Kaya po ang araw na ito marks the beginning na hindi na po pangarap kung hindi realidad na ang pagkakaroon ng isang tertiary government hospital in the province of Laguna na kumpleto ang serbisyo, kumpleto ang pasilidad. Kahapon lamang, magkausap kami ng matagal ni ASEC, ni ASEC Ariel sa telepono, sapagkat dalawa na aking pasyente, ang nagsuffer sa aneurysm at hindi namin malaman kung saan dadalhin sapagkat walang kakayanan sa pribadong ospital. At talagang ang kailangan isang pampublikong ospital. Kaya lang po talagang hindi pa kaya i-handle ang mga ganung mga mabibigat na kaso ng ating mga district hospitals. Kaya kami naghanap kung saan pwede i-admit ang mga pasyenteng ito. Kaya nga po, yan ang mga kwento, mga tunay na kwento, na inspirasyon kung bakit na-conceptualize, nabuo, at ngayon, ipatutupad na ang pagtatayo ng Laguna Regional Hospital sa lalawigan ng Laguna. And at this point, may I briefly share with you the journey resulting to the realization of our Laguna Regional Hospital. Nagsimula pong ihapag ko sa mababang kapulungan ang panukalang batas na ito na pagkakaroon ng Level 3 Public General Hospital sa lalawigan ng Laguna noong aking unang termino pa lamang in 2019. At the time, ninanais po naming i-renationalize ang Bae District Hospital and convert it into a tertiary public general hospital. Katuwang natin po noon ang namayapang Dr. Eduardo Hanairo, dating Regional Director ng Department of Health sa pagsusulong nito. Bagamat nakapasa po ito sa mababang kapulungan, nakulangan na po ng panahon para ito naman ay maipasa sa Senado. Sapagkat at that time, nakatuon ang ating pamahalaan sa epektibo at mabilis na responde laban sa masamang epekto dulot ng COVID-19 pandemic. Kaya po, nitong 19th Congress sa aking ikalawang termino, atin muling pinursige ang pagsusulong ng panukalang batas na ito. By this time, ang akin pong inihapag na sa mababang kapulungan sa pamamagitan po ng House Bill number
8030 ay ang pagtatatag ng hiwalay na tertiary public general hospital. Ito po ay dulot na rin sa maraming pagpupulong na naganap sa pagitan ng Department of Health Region 4A sa pangunguna ni ASEC Ariel Valencia, ang Provincial Government of Laguna sa pangunguna ni Governor Ramil Hernandez at ng aking tanggapan, na ang Laguna po ay nangangailangan ng dagdag na isang malaking ospital upang tugunan ang malaking pangangailangan ng probinsya sa serbisyong medikal at pangkalusugan ng ating mamamayan, na ngayon po ay umaabot na sa 4 million na populasyon. Bahagi din po ng napagkasunduan ay ang pagkakaloob ng lupa ng provincial government ng Laguna sa Department of Health. Nagkaroon na po ng pirmahan ng deed of donation noong December 2023. Ang nasabi pong lupa ay may sukat na 2 hektarya at dito po itatayo ang Laguna Regional Hospital. At sa ating pong patuloy na pagpupursigi, noong Disyembre lamang po ng nakaraang taon ay inaprubahan na sa mababang kapulungan ang ngayoy House Bill 9623 na tinaguriang an act establishing in the municipality of Bae, province of Laguna, a level 3 general hospital to be known as the Laguna Regional Hospital and appropriating funds therefore. Ito po ay 2 beses na ring dininig sa Senate Committee on Health and Demography, kung saan po dumalong inyong lingkod to sponsor and defend the said bill. Kaya po, hayaan nyo rin po na magpasalamat ako kay Senator Bongo, being the chairperson of this committee, at kay Senator Bong Revilla Jr. na nagsulong din po ng isang counterpart bill sa Senado. Nais ko rin pong ibahagi sa inyo na sa tulong ni Speaker Martin Romualdez ay mayroon na po tayong nakalaan na inisyal na pondo na 150 million under General Appropriations Act of 2024 para sa pagsisimula ng pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. Ayon din po sa Department of Health, uunahin pong itayo ang outpatient department upang agad makapagbigay ng outpatient diagnostics and ambulatory care and services. Sa gayon, ay agad tayong makapagbibigay ng serbisyong medikal at pangkalusugan habang ginagawa pa po ang kabuuan ng ating ospital. Alam ko po, and I know all of you know, that this kind of hospital requires huge funding requirement. Kaya naman po, upang masiguro na tuloy-tuloy ang pagkakaroon ng pondo at ng iba pang mga pangailangan ng ating ospital, tayo po ay makakaasa sa suporta ng national government sa pamamagitan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang pagtatatag ng mga tertiary public hospitals ay bahagi po ng policy priority of our current administration under the banner of a bagong Pilipinas. Kaya hayaan nyo rin po na ipaabot ko ang taus-pusong pasasalamat to our dear President Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang taus-pusong suporta at pagtulong sa lalawigan ng Laguna. And
as my parting words, today's groundbreaking ceremony symbolizes our shared vision and commitment in providing quality healthcare service for every Lagunense, lalo na po ang vulnerable sector ng ating pamayanan. Today, our aspiration for our own tertiary public hospital is no longer a dream. Ngayong araw na ito ay hudyat ng konkretong hakbangin patungo sa katuparan ng isang proyektong tunay na tutugon sa pangangailangang medikal ng ating mga mamamayan. This hospital will serve as an apex or end referral hospital not only for Laguna, but for the whole Calabarzon region. The municipality of Bae is an ideal location to serve the predicted catchment area. Through this, we will also be able to decongest Batangas Medical Center, General Emilio Aguinaldo Memorial Hospital in Cavite, at pati na rin po ang Southern Tagalog Regional Hospital. We will also allow our 9 provincial district hospitals to focus on serving our municipalities and districts while enhancing their capacities. Ang ating pong hangarin na magkaroon ng isang malaking ospital na kumpleto ang serbisyo at pasilidad na tutugon sa iba't ibang pangangailangang medikal ng bawat isang Lagunense ay matutupad na. Ito po ang serbisyong tama. Sa inyo pong lahat, mahal kong kalalawigan, patuloy ko pong inspirasyon kayo upang sa tuloy-tuloy na pagbibigay ng sipag at malasakit na paglilingkuran at itutuloy at ilalaban po ang serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Mabuhay po kayo. Muli, magandang umaga sa inyong lahat. Thank you very much, our Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. And we would like also to acknowledge the presence of Honorable Alberto Reyes of Mabitac, Laguna, and Mayor Gerald Aritao of Pangil. Gayun din po, nagpapasalamat po kami sa pagdating ng ating Acting Provincial Director of Laguna Police, Police Colonel Galvin Mel Unos. Inaanyahan po namin sa on stage ang ating pong Vice Governor, Attorney Karen Agapay, at ganun din po ang ating Congressman ng 3rd District, Congressman Loreto Amben Amante. On behalf of Secretary Teodoro J. Herbosa of the Department of Health, may we call on the ASEC and Regional Director of DOH Region 4A, ASEC, Ariel I. Valencia, to give us his message of support. Isang maliwalas na umaga sa atin lahat. Pagpamanin niyo na po, bedroom voice ngayon. Hindi ko pa sinasabi na maubos yung boses ko kay Kong sa referral po ng mga pasyente kagabi. But of course, sa serbisyong tama, pinangunahan ni Governor Ramil Hernandez, sa ating Vice Governor Agapay, Congressman Amben Amante, sa ating bumubo ng sangguniang panlalawigan, ang ating mga sisipag na local chief executive at mga mayors, barangay captains, ang kasama natin
sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, public works, ang ating counterpart po dito sa Provincial Health Office, si Doc Rene and team, ang aking DOH family. Ganyan po, isa-isahin ko pa ba? Para makilala nyo, hahanapin nyo. Of course, Doc Jing, Rosel, and Engineer Ronald, and Doc Malu. Isang pagbati ang pinaabot ng ating Secretary Ted Herbosa na alam niyo po bang taga Bai, Laguna? Kaya po nung nag-usap si Governor, si Kong, tungkol sa hospital po, hindi po nagdalawang isip ang ating Secretary na suportahan po sapagkat alam po naman natin na karaniwan sa mga pasyente natin dito sa lalawigan ng Laguna or sa karatig probinsya ay ang puntahan po niyan Metro Manila. Kaya nga po noong nabanggit po ng ating Congresswoman Ruth, ang layunin niya na muli ay i-file ang kanyang House Bill para tutukan at tuloy-tuloy na magkaroon ng isang regional hospital. Tayo po naman ay buong pusong sumuporta, nagtulong-tulong, dahil para po yan sa mamamayan, para po yan sa tao. Alam po nyo, timing, 50th, happy 50-year birthday ko. Parang pag mag-50 ang hospital, tatandaan namin, 58 years old, ganun. Nag-groundbreaking tayo, no? So, dapat ilagay natin doon sa newspaper mamaya. But of course, alam niyo po, minsan lang tayo nabigyan ng pagkakataon na maging bahagi ng pagbabago. Maging bahagi ng isang programang naglalayo, magbigay ng lingkod, tamang serbisyo sa ating mga kababayan. Salamat po sa inyo, sa ating mga halal ng bayan, sapagkat binibigyan nyo ng halaga ang kalusugan. Wala pong ibang aasahan ng tao. Hindi man natin mabigay ang lahat ng pangangailangan, subalit ay isang tao na may kalusugan, kailanman po kaya niyang tumayo sa kanyang sarili sapagkat meron po siyang angking lakas ng pangangatawan upang anumang hirap ng trabaho ay kaya niyang gawin. Pagtitiisan niya. Pero once na may karamdaman po, anumang pilit na kanyang pagbangon, mahihirapan po siya. At kasama nun, pati ang pamilya, mahihirapan, lalo na ang karamdaman ay isang karamdamang masyadong mabigat. Tulad nga binanggit po kanina, kahapon, 2 pasyente, isang aneurysm, isang na stroke, ICU po kaagad yan. At alam, napakabigat kaagad. Kaya po kung ordinary lang sanang sakit, sabihin ko sana, kung dyan na lang natin pasok sa private hospital, may mait naman tayo. Pero ang problema po, mabigat yung sakit, aneurysm, na stroke, pag po ICU kaagad dyan, para po metro ng taxi, ang patak. Yung gastos napakalaki. Kaya po ako, minungkahi ko kay Kong, ihanap po natin ng DOH Hospital, at least matutulungan po natin ng gusto yung inyong kababayan. At salamat nga po dahil ang Batangas Medical Center at ang Southern Tagalog Regional Hospital na nasa Cavite po ay tumugon sa ating paglilipat po ng pasyente. At nakikita po natin sa darating na panahon, ang Laguna Regional Hospital naman ang tatanggap ng mga may karamdaman na manggagaling sa ibang lugar. At alam po nyo, sa ating bagong kalihim ng kalusugan, lagi po niya sinasabi yung kanyang priority programs at yung 8-point action agenda. Ang kanyang pong mantra ngayon, DOH Modernization for Health Equity. Ibig pong sabihin niyan, bigyan ng equal access yung mga kababayan sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaya nga po kanina binabanggit, habang itinatayo itong napakalaking ospital, sana nakakapagsimula na magserbisyo. Kahit po yung diagnostics, magawa po. Hindi na kailangan pumila sa ating mga ospital para lang ma-X-ray, ma-ECG, ma-ultrasound.
pwedeng dyan na po gawin. Habang pong patuloy na ginagawa ang ating napakalaking ospital na yan. At yan po yung tinatawag na bagong urgent care and ambulatory service. Yan po ang magduduktong sa serbisyong medikal mula sa primary care facilities, yung po mga super health center niyo po, Mayor, yung rural health units niyo po, bago dalhin sa ospital. Doon po pwedeng sa bagong urgent care and ambulatory service kung saan yan po ay magbibigay serbisyo mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Bakit po? Pag alas 5 po, sarado na po ang ating super health center. Yung mga working parents po natin, pwedeng dalhin yung kanilang mga anak dyan sa bukas upang mabakunahan, mabigyan po na iba't ibang serbisyo na kailangan nila. At yan po, hindi napipila sa ospital para lang po ma-CT scan. Diyan na lang po sila sa urgent care. Para po pag kailangan talagang i-admit sa isang ospital, yun na po ang mag-i-repair doon sa mga pasyente. Ibig sabihin po niyan, naiiwasan po natin mapupuno ang emergency room dahil gusto lang magpa-check up ng pasyente kasi wala nga pong pupuntahan after 5 o'clock ng hapon. Yung sa konsepto pong iyan, pinuulit ko, magtutulong-tulong po tayo. Malaki ang magiging papel ng ating primary care facilities, ang mga super health centers, ang ating RHU, kung saan matugunan kaagad ang kailangan at mabigyan natin ng lunas doon sa ating bukas at finally, kung kailangang ma-ospital, dadalhin natin sa ating mga malalaking paghamutan. Sa inyo pong lahat, muli, nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa pagkakataong ito sa naging bukas na palad ng lalawigan ng Laguna sa pag-ibigay po sa Department of Health na isang napakalaking lupain kung saan naman pupunuin po ng serbisyong may pagmamahal at tama. Sa inyo po lahat, magandang umaga. Maraming salamat po, ASEC Ariel I. Valencia and currently Regional Director of POH Region 4A. Sa punto po ito, nais po natin pasalamatan ang pagdating ng Vice Mayor po ng Luciana, Laguna, Vice Mayor Louis Vic Jacob. Unfortunately, ay hindi po makaradating ang isa sa mga tumulong para may sakatuparan ang proyektong ito. Let us all watch the video message of Senator Christopher Lawrence Bongo, the Chair of the Senate Health and Demography Committee, for his inspirational message. Let us all watch this. Magandang araw po sa inyo lahat. Isang malaking karangalan na makasama kayo ngayon sa groundbreaking ng itatayong Laguna Regional Hospital dito sa Barangay Puypuy, Sabay, Laguna. Ang araw na ito ay simbolo ng inyong pagkakaisa at determinasyon sa pagpapabuti ng kalusugan ng inyong mga kababayan. Nais kong pasalamatan ang lahat ng naging bahagi ng proyektong ito, particular na pasasalamat kay Congresswoman Ruth Hernandez na walang sawang sumusuporta at tumulong upang maisakatuparan ang pangarap na ito at nagdiriwang din ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po, Congresswoman Ruth Hernandez. Patuloy lang tayong magtulungan at magserbisyo sa ating mga kababayan. Bilang inyong senador, isusulong natin ang House Bill number 9623 na siyang naging daan upang maitayo ang ospital na ito. Ang Laguna Regional Hospital bilang isang Level 3 General Hospital ay magkakaloob ng komprehensibong serbisyong medikal para sa mga mamamayan, hindi lamang ng Bay, kundi ng buong Laguna at mga kalapit lugar. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Bilang adopted son ng Calabarzon, sama-sama nating abutin ang mas magandang bukas para sa mga taga-Laguna. Nandirito lang po ang inyong Senator Kuya Bongo na handang magserbisyo sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya. Congratulations sa inyong groundbreaking at mabuhay po kayong lahat. Thank you very much, Senator Bongo. Pasasalamat din po kay Senator Ramon Bong Revilla Jr., ang Chair of the Senate Civil Service Government Organization and Professional Regulation Committee.
at ang may akda ng Senate Bill number 2433, an act establishing a Level 3 General Hospital in the Municipality of Bay, Province of Laguna, to be known as the Laguna Regional Hospital under the direct control and supervision of the Department of Health. To read the message of the Speaker of the House of Representatives, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, may we call on our Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. And nandito po ako ulit. I'm back. Ayan. Karangalan ko po, nabasahin ang mensahe ng ating pong kagalang-galang na Speaker, Martin Romualdez. Mga kababayan, magandang umaga po. Isang malaking kagalakan na makasama po kayong lahat sa umagang ito. This morning's groundbreaking is simply the first step in Laguna's aspiration to become a center of healthcare excellence in South Luzon. I was told that this facility that will be built shall be the healthcare hub and one of the apex hospitals in this part of Luzon, equipped with a comprehensive array of medical services and specialized care, and medical systems that are not available in other nearby healthcare facilities. When completed, the waiting time of patients looking for appointments, procedures, and surgeries will be shortened, and more people will be assisted in their recovery. Know that the House of Representatives of the 19th Congress is firmly behind the objectives of universal health care. The timely passage of House Bill 9623 stands as an enduring testament that the House recognizes our people as the true wealth of the nation. Thus, it is in the country's best interest that its assets remain healthy, protected, and productive. Under the leadership of Speaker Ferdinand Martin Romualdez, the 19th Congress has taken significant legislative actions to improve the health conditions of Filipinos and upgrade our healthcare facilities, including those in Laguna. Key legislative actions include, first, the Universal Healthcare Enhancement Act. This legislation aims to strengthen the implementation of the Universal Healthcare Act by ensuring increased funding, better integration of local health systems, and enhanced PhilHealth benefits. This ensures that all Filipinos, regardless of their socioeconomic status, have access to quality healthcare services. Second, the Health Facility Improvement Act. This act allocates substantial funds for the upgrade and modernization of public health facilities across the country, with a specific focus on the rural and underserved areas. The improvement of these facilities is crucial to ensuring that all Filipinos receive timely and adequate medical care. Third, the Medical Scholarship and Return Service Program to address the shortage of healthcare professionals. This program provides scholarship for medical students in exchange for a return service obligation in underserved areas. This ensures that more doctors, nurses, and specialists are available to serve in regions like Laguna. In addition to these national efforts, the House has been proactive in addressing the specific healthcare needs of various regions, including Laguna, recognizing the importance of local healthcare infrastructure. We have allocated substantial resources and passed several measures to upgrade health facilities in Laguna. Some of these initiatives include funding for the upgrade and expansion
of Laguna Provincial Hospital. We have secured funding to enhance the facilities and services of the Laguna Provincial Hospital, ensuring it is well equipped to handle the increasing healthcare demands of the province's growing population. Construction of additional rural health units. We have also allocated resources for the construction of additional rural health units across Laguna. These RHUs will provide essential health services to remote and underserved communities, ensuring that no one is left behind. Upgrading of barangay health stations. By upgrading barangay health stations, we aim to improve the delivery of primary healthcare services at the grassroots level. These upgrades include the provision of modern medical equipment and the training of healthcare workers to better serve the local population. Improvement of health services in community hospitals. We are committed to enhancing the capabilities of community hospitals in Laguna by providing them with advanced medical equipment, better facilities, and additional healthcare personnel. This ensures that residents have access to high-quality medical care closer to their homes. I urge everyone to take part in this endeavor. Each of us has an important role to play in keeping our people healthy. The comprehensive array of medical equipment that this facility will house will amount to nothing without the doctors, nurses, and specialists who will attend to the needs of its clients. And just like the Honorable Ruth Mariano Hernandez, who pushed for the passage of the bill establishing this facility, I have every confidence that the people of Laguna will rise to the challenge. We look forward to the operationalization of this facility, even as we at the House of Representatives continue to formulate effective legislative responses to meet the healthcare demands of the new Philippines. Mabuhay ang lalawigan ng Laguna, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mensahe po mula kay Speaker Martin Romualdez. Salamat po. Maraming salamat po, Congresswoman Ruth M. Hernandez. Pagpasa. Last na po, I would like to give credit where credit is due. Hindi ko lang po nabanggit sa haba ng aking speech na ang ating pong DOH Secretary Ted Herbosa. Malaki rin po ang role ni Sir dahil po pag kami nagpapasa na kahit anumang batas sa mababang kapulungan, hinihingan po ng position paper ang Department of Health. At yan po ay malaking bagay sa pagtatalakay at pag-aaproba ng kahit ano pong batas sa Kongreso. And we got a favorable position from the Department of Health headed by Secretary Ted Herbosa. At yan naman po kasi ay galing din sa pag-aaral ng DOH Regional Office mula po sa tanggapan ni ASEC Ariel Valencia. Kaya po, to my DOH family, ipaabot niyo po ang aking pasasalamat to DOH Secretary Ted Herbosa. At alam niyo po, si Sec, kababayan natin sa lalawigan ng Laguna. Kaya agad, apropado sa kanya ang ating panukalang ito. Marami pong salamat muli sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po, Congresswoman Ruth M. Hernandez, sa pagpasa po ng mensahe ng ating Speaker of the House of Representatives, Honorable Ferdinand Martin Romualdez. Ang proyektong ito ay hindi ganap na may isa sa katuparan kung wala ang isang pinuno na may malasakit at buong pusong naglilingkod sa ating lalawigan. Nais ko pong tawagin para sa kanyang mensahe ang nagsimula ng serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna, Governor Ramil Laurel Hernandez. Okay, maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Pakilala po sa ating mga katuwang sa pagseserbisyo sa ating pong lalawigan.
Nandito po ang ating iginagalang na representative ng 3rd District of Laguna, Honorable Congressman Amben Amante. Ang katuwang natin sa paglilingkod sa lalawigan ng Laguna, Head ng Sangguniang Panlalawigan, Attorney Vice Governor Karen Agapay, kasama ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Hindi ko na po isa-isahin. Sa ating pong very supportive at kitang-kita ko ang ibinigay niyang oras at suporta para po maganap ang araw na ito. Nandito po si ASEC Ariel Valencia at ang kanyang mga kasamahan sa DOH. Maraming salamat po muli sa pangunguna po ni DOH Secretary Herbosa, sa DPWH family. Hindi ko na po isa-isahin. Maraming salamat po sa inyo. Sa ating pong mga municipal mayors, headed by Mayor's League President Mayor Egay Ramos. Hindi ko na po isa-isahin ang mga municipal mayors. Gusto ko lang po ding i-recognize ang ating mga city mayors. Babanggitin ko na po, dadalawa na naman sila. Mayor Ros Rizal ng Calamba City, Mayor Arman Dimagila ng City of Binyan. Binabati rin po, of course, ang host mayor po natin, Mayor Joe Padrid, kasama ang lahat ng mga opisyales ng pamahalaang bayan ng Bae. Nandiyan po si Vice Mayor at ang mga kapitan po natin, ang SK. So sa lahat po ng mga kasamahan natin sa serbisyo, hindi ko na po isa-isahin, ang mga pastors nandyan. At again, syempre, kinikilala po natin ang ating masipag na First Lady ng Laguna at kinatawan ng 2nd Distrito. Happy birthday. I love you. Congresswoman Ruth Mariano Hernandez. Mamaya na yung kiss. Okay. May kasabihan po tayo na a journey of 1,000 miles begin with a single step. Ang programa po natin na groundbreaking sa araw na ito is not our first step. Napakaraming challenges ang pinagdaanan sa lokal at sa national. Kanina po, ipinaliwanag ni Congresswoman Ruth Hernandez ang mga pinagdaanan niya sa national bago niya nailusot ang batas na ito. Ako naman po, sa bahagi ng pamahalaang lokal, ng pamahalaang panlalawigan ng Laguna, gusto ko namang ibahagi sa inyo ang mga challenges na pinagdaanan natin dito sa lokal para ihanda itong proyektong ito at humantong tayo sa araw na ito, ang groundbreaking ceremony. Una, nagpapasalamat po tayo sa bayan ng Bae, sa municipal officials ng bayan ng Bae sa kanilang suporta para po ma-clear natin ang area na to. Kung hindi po kayo pamilyar sa lugar na ito, noong pinaplano pa lang natin na ito ay maging lugar para sa Laguna Regional Hospital, ito po ay puno ng kabahayan. May mga tao pong nakatira dito. Halos puno po ito. Alam po naman natin, nandyan ang mga mayors natin, nandyan ang ibang mga opisyalis natin, hindi ganun kadali mag-clear ng isang area. Lalo't marami ang nakatayong bahay o nakatira. Sa pagtutulungan po ng pamahalaang panlalawigan at pamahalaang lokal ng Bae, nailipat po natin sa tamang lugar at naging maayos ang relocation ng mga taong nakatira dito. Ano po? Sa una, iisipin natin, parang nakakatakot galawin ang isang lugar na puno ng katauhan. Pero alam po naman natin na napakahalaga ng political will sa lahat ng pag-i-implement ng mga magagandang programa at proyekto. At gusto ko ring pasalamatan ang mga dating residente o mga nakatira dito sa kanilang cooperation. Palakpakan po natin.
wala po tayong nabalitaan ni isang insidente na merong tao dito na nagkaroon ng strong objection na naging resulta ng pagkaantala ng clearing ng lugar. Lahat po sila ay nakaunawa ng magandang proyektong ito. So again, pasalamatan po natin sila. At syempre, sa mga kasamahan ko sa Provincial Government of Laguna, nandyan po ang Sangguniang Panlalawigan, kung saan ay buo ang suporta na ibinigay sa proyektong ito. Kaya po tayo ay nakapag-donate sa DOH ng 2 hektarya na lupa na ito. Palakpakan po natin ang Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna ni Vice Gov. Attorney Karen Agapay. Siyempre sa mga department po natin, si Engineer Del Mundo, talagang tutok na tutok po dito sa clearing. Ano po? Si Mr. Benji Malabanan ng Housing. Lahat po sila talaga namang tutok na tutok dito. Si Admin, si Attorney Dulce Rebanal, palakpakan po natin. Ito pong lugar na ito ay almost 4 hektarya. Yung pong almost 1 hectare, dyan po itinatayo na po sa bandang likuran, yung pong munisipyo ng Bae. May natira pong 3 hektarya sa provincial government. Nung tinanong ko si ASEC Ariel Valencia, sabi ko, ASEC, ano ba ang requirement ng Department of Health? Minimum requirement para sa regional hospital. Ang sagot po sa akin, 2 hektarya. Ang sagot, sabi ko po naman, 2 hektarya pala ang minimum. Eh meron kaming 3 hektarya. Kaya 2 hektarya na lang ang idodonate namin. Itinira po natin yung 1 hektarya dyan sa bandang harap. At ang plano po natin dyan, tayuan ng commercial area na ang magpapatakbo ay Provincial Government of Laguna. Hindi man tayo kikita sa ospital na ito dahil ito ay libre bilang isang pampublikong ospital. Ang gusto ay makatulong sa tao. Doon naman sa commercial area, malaki ang kikitain ng Laguna Provincial Government. So again, maraming salamat po. Mahaba pa. Sabi ko nga, a journey of 1,000 miles begin with a single step. Mahaba pa ang ating lalakbayin. Pero tuloy-tuloy lang tayo, wag lang maaantala, wag lang masisiraan ang loob, at ituloy nyo lang ang suporta at paniniwala sa ating ginagawa, maaabot natin, sama-sama ulit tayo para sa inauguration o opening ng Laguna Regional Hospital. Iniisip ko po kung sino pa ang aking nakalimutan na batiin at pasalamatan. But anyway, sa lahat po ng mga dumalo, maraming salamat po sa inyong suporta. Hopefully, alam nyo po, kung sa karera, nasa last lap na po ako. Dahil alam po naman natin na tapos na ang termino ko next year. Ano po? Pero itong mga huling buwan natin ay talagang hindi ho tayo tumitigil para masimulan pa yung mga pwedeng masimulan. At gusto ko na rin pong i-announce, hopefully, this year, mga September or October, makita-kita ulit tayo dito sa bayan ng Bae para naman sa groundbreaking sa pag-uumpisa ng bago nating itatayong highway. Magmula sa gilid ng Laguna Lake sa Calamba area patungong Los Baños, exit dito sa may isdaan ng Bae. Ito po ay very ideal para po sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng lalawigan ng Laguna. Last week lang po ay nakipag-meeting tayo sa ating ka-PPP at kanila pong inaayos na ito ay mapasama sa magiging SONA ni Pangulong BBM. Ano po, hopefully umabot. But of course, again, ang target po natin dito ay September or October, magkaroon na po again ng groundbreaking at makita-kita po tayo doon. So again, maraming salamat po sa inyong pagdalo.
At pagkatapos po ng ating groundbreaking ay inaanyayahan po namin kayo doon po sa aming residente, sa bahay po namin dyan sa Barangay Dila, malapit po sa Kamayan, para po sa isang pananghalian na inihanda ng ating birthday celebrant. So maraming salamat po, mabuhay tayong lahat. Sa tulong ninyo, tuloy-tuloy ang serbisyong tama sa lalawigan ng Laguna. Thank you very much, Governor Ramil L. Hernandez. Ang inaalay ni Gov. Ramil sa inyo sa Laguna, di ka mag-iisa. Sa punto pong ito, matutunghayan naman po natin ang signing ng blueprint ng Laguna Regional Hospital sa pangunguna ni ASEC Ariel I. Valencia, Governor Ramil L. Hernandez, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, Vice Governor Attorney Karen C. Agapay at Congressman Loreto Amben S. Amante ng 3 distrito. Dinaraos po ngayon ang signing ng blueprint ng Laguna Regional Hospital. Tara na, sumama ka, lakbayin at abutin, walang katulad, kagandahan ng Laguna, kung saan makikita nagagandahang tanawin na nagkakamangha. Itong lawang tugsong-tugsong, malilinis na tubig, tanong isang lawang walang katulad sa Pilipinas. Malinis ka, buntukan, sariwang hangin, tulog ng kagubatan, tulad pa ng kalikasan, di tumatatakuhan Laguna, wala kang katulad. Halika na, sumama, libutin kagandahan ng Laguna. Halika na sa lalawigan masaya, tara na, oh love Laguna. Love Laguna. Yan po mababayan, naganap na po ang signing ng blueprint ng Laguna Regional Hospital. Pinapakiusapan po natin ang lahat ng ating local media practitioners and partners na pwede na po muli tayong pumunta doon sa ating pwesto para po sa susunod na bilang po ng ating pong programa. Maraming salamat po ASEC Ariel I. Valencia, Governor Ramil Hernandez, Congresswoman Ruth Mariano Hernandez, Vice Governor Attorney Karen Agapay, and Congressman Loreto Amben S. Amante. Walk through together as we stand on the threshold of greatness. Let us watch the walkthrough of the Laguna Regional Hospital as it unfolds the transformation of our dreams into reality. Let us all watch this.
Okay, we have truly come a long way towards the realization of a dream. Let this groundbreaking ceremony mark the beginning of a journey filled with hope, progress, and boundless potential. Today, we will lay down the foundation for a brighter tomorrow with the help of our prestigious guests, together with our provincial government executives. We are requesting all the land officers po natin to please proceed to the groundbreaking area for capsule dropping, headed by ASEC Ariel I. Valencia, Governor Ramil L. Hernandez, Congresswoman Ruth M. Hernandez, Vice Governor Attorney Karen Agapay, and Sangguniang Panlalawigan members, and Congressman Loreto Ambenes Amante, representative of 3rd District of Laguna. We will now proceed to capsule dropping. For the photo opportunity, narito po yung pagkakasunod-sunod. DOH 4A, DOH Laguna, DPWH, Sangguniang Panlalawigan Board members, mayors and mayoras, municipal officers of Bay, Liga ng mga Barangay of Bay, LMS officers, AMHOP, and Barangay Health Workers. Pagkatapos po ng ating capsule dropping, ay magkakaroon po tayo ng photo opportunity. Ngayon po ay sinasagawa ang capsule dropping dito po sa groundbreaking area para sa ating Laguna Regional Hospital. Tara na, sumama ka, lakbayin at abutin, walang katulad, kagandahan ng Laguna, kung saan magkikita, nagagandahang tanan. Sa pangunguna po ni ASEC Ariel I. Valencia, Governor Ramil L. Hernandez, Congresswoman Ruth M. Hernandez, Vice Governor Attorney Karen Agapay, at Sangguniang Panlalawigan members, ganun din po Congressman Loreto Amben S. Amante, representative ng 3rd District of Laguna. Dito matatagpuan Laguna, wala kang katulad, halika na, sumama, libutin kaganda. Maganda na po ang Department of Health Region 4A para po sa photo opportunity. Naisagawa na po ang capsule dropping. Tara na, subukan na, tikman at makita ang bawat produkto ng bayan ng Laguna. Dito lang malalasa, kakaibang sarap ang iyahain, walang katulad. Mayaman sa kasaysayan, kulturang iniingatan, pamana noon di yung makikita. Bayani ng Pilipinas, dito isinilang sa timog silangan. Ano pang hinihintay? Ang sayang kumakaway, tayo na, mahalin ng Laguna. Halika na, Okay po, ngayon po ay ginaganap po ang ating capsule dropping. Maraming salamat po muli sa atin pong mga local chief executives. Ganun din po sa atin pong mga prestigious guests. Mayor Egay Ramos po ng Pila. President po ng League of Municipalities of Laguna. Bukal Bong Behasa. Bukal JM Karait. Bukal Abi Yu. Sino pa po?
ang kakatawan. Bukal Carla Lahara. Maraming salamat po. Bukal Bench. Okay po. Para po kinatawan po ng atin pong Bukal Ninyo Lahara, Miss Princess Lahara. Okay po, ngayon po ay matagumpay nang naisagawa ang ating capsule dropping. Pumunta po tayo sa photo opportunity. Naiyan po namin ang Department of Health, Region 4. Sila po muna. Ito pong mga nangatawan po o gumanap sa atin pong capsule dropping and groundbreaking ceremony. Okay po, may iwan lang po dyan lahat para po sa ating photo op. Humanda na po ang ating DOH Region 4A. Kayo po ang susunod kasama po ng ating mga local chief executives and prestigious guests. DOH po. Tapos po nan ay DOH Laguna. Pagkatapos po nun, DPWH. Okay, naiyan po natin ang DOH Region 4A. Nandiyan na po ba? Okay, ready na po. Okay. Pagkatapos po nito, kayo po ang sasama sa ating mga panawin and mga local chief executives po natin. Okay, maraming salamat po sa mga sumubaybay dito po sa atin sa one-on-one. Maraming salamat po sa ating pumpulo ng Lawigan, Governor Ramil Hernandez, kay Congresswoman Ruth Mariana Hernandez, sa lahat po ng bumubuo ng Department of Health, Department of Public Works and Highway, mga mayors, mga city mayors po natin, mga lahat ng kawani ng ating pamahalaan na naandyan po para paghandaan itong Laguna Regional Hospital. Serbisyong tama, tuloy-tuloy sa lalawigan ng Laguna. Ako po yung lingkod si Chris Sanji. Pagpalain po tayo ng pong may kapal.
kababayan, magpalain po tayo.